Palapakan natin ang Diyos sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. At today is December 21 na, mga kapatid. Time flies, ika nga. Amen. At gaya pa man, kahit parang sobrang bilis naman ng taon, 2024 na, hindi nagbabago ang Panginoon. Amen. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago ang plano ng Diyos, no? And as it was written in Jeremiah 29:11, for I know. Sabihin natin, I know. I know. Sino nakakaalam? Nobody but Amen. Walang nakakaalam no, yung mabuting plano ng Diyos kundi siya, at yun yung nais niyang ipahayag sa atin. I know the plans I have for you, declares the Lord. No? Plans to give you a hope and a future. No? Sabi pa doon sa bandang gitna, plans not to harm you. yes. Diba? Ayaw ng Diyos tayo ay talagang mapahamak. Ayaw niya. Kaya nga ang ating ministry is ministry of reconciliation. Ika nga doon sa Acts. Diba? Mababasa natin yung mga kapatid. And how do we point people to Jesus? One of the effective way, mga kapatid, is through our testimony. Amen? Our testimony. So, ito po ang title natin. The power of your testimony. Amen? Bakit may kapangyarihan sa testimony? No? Dahil doon sa pinapatotoo mo, kasama mong na-experience doon, no? Yun talagang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? At kapag iyon ay iyong kinukwento or talagang pinapatotoo, may kapangyarihan, no? May mga makakarelate, di ba? Doon sa pinagdaanan mo, may mga mabibless dahil talagang ang Lord ang pinagkatiwalaan mo. Amen. At tunay nga, there's power in our testimony. Paano ba mag-share ng testimony? No? Ano ba yung dapat natin i-share? Siyempre, walang iba kundi yung katotohanan. No? Hindi tayo mag-iimbento ng testimony, no? Mga bagay na hindi naman totoo. Kasi kapag invento lang yung testimony, walang power. No? Alam niyo mga kapatid, itong darating na 2024, marami ang testimonies na mangyayari. Amen. Bakit? Dahil maraming gagawin ng Lord. Amen. No? Maraming bagong ipapahayag ang Panginoon. The question is, are you willing to testify? Are you available sa gawain ng Panginoon? Yes. Amen. Kasi yung mga nakaka-experience lang ng kapangyarihan ng Diyos ay yung mga nandoon talaga sa conquest. Ibig sabihin sa mission na pinapagawa sa atin ng Diyos. No? Tandaan natin, this 2024, marami pang magaganap because we are in the last days. Mga kapatid, no? Marami pang ginagawa, ang daming ginagawa ni Satanas, no? Sa mga churches, sa sanlibutan, no? Para lituhin ang mga Kristiyano, para maging busy ang mga Kristiyano, no? Huwag na kayo mag-church. Kasi, di ba? Ano na lang yung gawin natin, yung mga bagay sa mundo. Mag-aral ka na lang na mag-aral, magtrabaho ka na lang magtrabaho, magnegosyo ka na lang na magnegosyo. Ano yun? That's deception. Amen. Nakakalimutan natin what's the purpose. No? Nakakapag-testify pa ba tayo sa ating pamilya? No? So, napakahalaga mga kapatid ng effective testimony na tayo ay nakikipag-communicate sa ating mga kapwa, no? But our own experience, by our own experience and the gospel of Jesus Christ, so that someone else has the information about the process of salvation. No? Bakit may power sa testimony? Para malaman ng ibang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay ganun pala. Ganun siya niligtas ng Panginoon. No? Hindi pala yung kaligtasan is about religion or pagsanib sa mga kung ano-anong grupo. Ang kaligtasan pala ay pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi ng Panginoon, John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo, ang Diyos, ang tunay na Diyos at ang Kanyang ipinadala kaisa-isang anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, relasyon, mga kapatid. Kaya nga kapag tayo nananalangin, our Father. Kanino ka tumatawag? Sa Ama. Bakit maraming tao hindi makadiretso sa Ama? Kanino pa itong darasal? Kanino pa nananalangin? Bakit? Walang relationship. Hindi kilala. No? So, napakahalaga ng ating
testimony, mga kapatid, na katotohanan na magpapalaya din sa ibang tao. Kasi pag testimony ka, tapos purong katotohanan talaga, maraming makakalaya. Amen. No? Na sila rin ay magkakaroon ng prompt of the Holy Spirit na ako rin ay mag-testimony about doon. No? Ay, si kapatid, inamin niya yung kanyang addiction, inamin niya yung madilim na kanyang naranasan. No? About sa kanyang mga bisyo, about sa mga bagay sa mundo. Pag inamin yun, tunay magkakaroon ng kalayaan. Amen? So, mga kapatid, we encourage each and everyone, no, na huwag tayong mahiya. Ano bang nakahiya sa testimony? Meron ba? No. Ano ba ang point ng testimony? Para itaas ang sarili mo? What's the point? The point is to glorify the Lord. No? Lahat yun for the advancement of the kingdom of God. No? So start by writing down the details of how you came to start or to trust in Christ. Kung paano ka niligtas ng Panginoon. No? So, yun po yung mga talagang dapat mangyari, yung mga detalye. So tayo po, meron tayong mga madilim na nakaraan. No? At meron tayong mga testimony na nais ng Diyos na ating ipahayag. Amen? So, halimbawa, I was addicted in pornography. No? Sobrang tagal ng laban. No? Kahit Christian ka na. Amen? Nandun pa rin. Bakit? Andyan yung Facebook. Andyan yung Instagram. No? Yung iba may Twitter pa. May Netflix pa. No? At napakarami pang mga bagay-bagay sa mundo. No? Na talagang temptation. No? Kahit Kristiyano na ako nun, there is a temptation of pornography and of lust. No? Just like what happened to Samson. Ano nangyari kay Samson? He fell in love with Delilah because of lust. No? Doon siya tinira. Diba? Nagkaaway. At ano nangyari? Ginupit yung kanyang buhok. Kapag nahulog ka sa lust, anong mapapansin mo kay Samson? Nawala yung kanyang lakas, di ba? Bago mawala yung kanyang lakas, ano muna yung nawala? Yung discernment. Nawala yung kanyang discernment na si Delilah pala ay mukha ng demonyo. No? Kasi ang demonyo hindi naman lalapit sa iyo na napakapangit eh. Di ba? Napakaganda niyan. Yung kahinaan mo. Di ba? Yung mga sumasayaw sa Facebook, sa TikTok, yan, demonyo yan eh. Diba? Akala mo, lang, ang ganda, di ba? So, apply na sa mga kabataan. And nakaka-hook, di ba? Mga mobile games, nakaka-hook talaga. No? Pero hindi mo alam, it's one of the schemes of the devil. No? Yung mga bagay sa mundo, bisyo, drugs, alcohol, di ba? You are living a double life na kahit nasa simbahan ka, ang tagal-tagal mo na sa church, pero ibang pagkatao mo pala. Bakit? You are not giving out your testimony. Nahihiya ka na baka kasi malaman nila na dati ako ay ganito. No? Na dati ako ay adulterer. Na dati ay ako ay murderer. Dati ako ay magnanakaw. No? So, huwag tayo mahiya. Bakit? Kung talaga naman kumilos sa iyo ang Panginoon, huwag mo ikahiya. Ibigay yung testimony na yun. Bakit? Baka kasi mayroong dyan na nakaupo dyan habang nagtitestimony ka dito, nakaka-relate sa iyo. At siya rin ay mai-inspire at makakalaya. No? Doon sa kanyang pinagdaraanan. Amen, mga kapatid. Kaya huwag tayong mahiya na to testify about the work of the Lord sa ating buhay. Lahat naman tayo dito, we are work in progress eh. Diba? Testimonies after testimonies. So, ikaw ay may mga pagkukulang, pagkakasala pa tayo sa Panginoon because we are being sanctified, no? So, write your testimony. Dapat mahalaga yan sinusulat para hindi makalimutan, no? Para maging talagang concise at saka hindi yung parang aalalahanin mo pa. Kaya maganda, bago ka mag-testimony, minsan nakasulat na, no? Or madalas dapat nakasulat na. As an example, no? Kung paano tayo
diligtas ng Panginoon. No? So, basahin natin muna sa isang verse. Sabi dito, sapagkat ang lahat ay kasala. At walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Therefore, lahat ay merong testimony nung ikaw ay naging Kristiyano. No? Kasi lahat nga nagkasala eh. Anong kasalanan mo, kapatid? Diba? So yun yung i-testify mo. Dati akong ganito, halimbawa si Matthew, no? Dati siyang publikano, dati siyang tax collector talaga na corrupt. Diba? Or si Zacchaeus. Diba? At sabi ni Zacchaeus, ano yung sabi niya nung pumunta sa bahay niya ang Panginoon? Ibabalik niya ng 4 na beses pa. Amen. Dahil alam niya na talagang nagkasala siya. Pero nung na-encounter, nakilala niya ang Panginoong Jesus, nandun na talaga yung kanyang pag-amin at pagsubo sa Diyos. And willingness na talagang magbago. No? Make sure you have included the appropriate scripture in your testimony. Remember that it is the scripture that is authoritative because it is God's word. No? So, dapat nakabase talaga kung ano yung sa sinasabi ng scripture, yung ating testimony. Amen? And as an example, your testimony should consist of becoming aware that you were separated from God. Ano po ba ang nakapaghiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. Amen? Kaya nga napakahalaga nung sa church tayo talaga ay nagpapaalalahanan. Amen. Alam niyo mga kapatid, akala lang natin ang pagdi-disciple ay yung ganito lang, church service, Bible study, prayer meeting, hindi. This 2024, paigtingin pa natin ang mga cells. Bakit? Maigting na ang gawain ng kalaban mga kapatid. Nabalitaan niyo ba sa Vatican, pwede na yung same-sex marriage? Yes. Pero inagpitan na. Amen? Asa na tayo ngayon? No? Pangilang sealed na, pangilang trompeta na yung tumutunog. Napakalapit na mga kapatid. Anong ginagawa ng mga churches? No? Si Satanas, natutulog ba siya? Kumakain ba siya? No? Babad ba siya sa telenovela? Hindi. Ano yung ginagawa ni Satanas? John 10:10. Yes. Siya'y napalito upang, pumatay, magnakaw, pumatay at magwasak. Pero ano sabi ng Panginoon? I have come to give you a hope and a future. To give you a life and live it abundantly. Yes. Amen, mga kapatid. It talks about the Holy Spirit. No, it talks about yung empowerment of the Holy Spirit. Sa 2024, magkakaalaman. Marami talagang magkakaalaman dyan, mga kapatid. Even the very elect shall be deceived. Paano mo malalaman na isang kahit pastor, kahit pangangaral, kahit matagal ng Kristiyano ay nadaya? Kapag mayroon siyang espiritu of separation. Yes. Ano yung spirit of separation? Ngayon kapag nag-share siya, nagdi-divide yung church. Na kapag kung sino yung kausap niya, sinisiraan niya sa ibang tao. No? Halimbawa, isang pastor, kapwa pastor, sinisiraan niya. Anong spirit meron yun? Separation. Anong ministry meron tayo? Kapatid, nasaan ministry ka? Nasaan ministry ka? Ang sabi sa Acts, ministry of reconciliation. Akala ko ba if anyone is in Christ, he is a new creation? Kung babasahin mo 2 Corinthians chapter 5, 17, 18, 19, 20, we are ambassadors of Christ. At ang meron tayong ministry ay ministry of reconciliation. Pero kung ikaw, ang bit-bit mo ay bitterness, that is a poison. No? Spirit of separation, no? Wala ka sa ministry of reconciliation, mga kapatid. You are deceived. Yung mga nadaya ba, alam ba nilang nadadaya sila? Hindi. Nadaya nga eh. Amen? Paano mo malalaman kung nasa conquest ka pa rin, kung nasa mission ka pa rin o hindi? Basahin mo Word of God. Nasa ang ministry ka ba? No? Ikaw ba ay peacemaker or ikaw ay troublemaker? No? Na kapag ikaw ay nagsalita, nagkakaroon ng division, no? O kapag ikaw ay nagsalita, nagkakaroon talaga ng overflowing of the Holy Spirit. Yung testimony mo ba, it's all about you?
Or yung testimony mo ba, it's all about the Lord? Yung testimony mo ba is all about being proud na marami akong naturuan, na marami akong nadala sa Panginoon, na pinag-pray ko siya, kaya nagkatrabaho siya ng ganyan, kaya siya nagkaganyan. Is that your testimony? Amen? Kapatid, 2024, this year will be crucial sa lahat ng mga Kristiyano. Bistayan ito. At yung matitira lang, talaga, yung sinasabing mananatili hanggang wakas, yun talagang nagbabantay, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niya. How to be watchful? Soak in prayer. No? Kaya ang first week pa lang of the year, we already declare a prayer vigil. Pray and fast. Diba? Bumabad ka sa Panginoon. No? Cry out unto God. Draw near unto God. No? Ang dami natin mga dapat ipanalangin. Pero ikaw, ang iisip mo lang yung sarili mo. Na paano na ako, kawawa ako, puro nakasentro sa sarili mo. How about the ministry of reconciliation? How about your mission? How about your testimony? Diba? Same-sex marriage, ano pa? Abortion, araw-araw milyong-milyong pitos, milyong-milyong bata ang pinapatay. That's the signs that we are on the last days. Corruption everywhere. No? That's one of the sign is yung yun nga sa 7 churches, di ba? Magiging busy yung mga churches sa mga hindi naman dapat pagkabisihan. No? We are not against celebration. We are not against the season. Pero teka lang, are we in the ministry of reconciliation still? What is our purpose? Amen? So, ganun ho, paitingin natin yung cells. Pag sinabing cells, una pamilya eh. Ano ba yung first unit of the society? Family. No? Pinapantay mo ba yung pamilya mo? Pinagpipray mo ba sila lagi? O baka pinapapak na ng mga buwitra, hindi mo pa alam? Amen? Bakit? Kasi sa iba ka nakafocus eh. Di ba? Ano yung pinakaunang ministry natin? Ano yung sinasabing second greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. Pamilya. Mga kapatid, no? Hindi tayo magiging talagang maayos, no? Yung ating Christian life if we are not focused on our ministry of reconciliation. So, testimony, the realization that you would spend eternity away from God. Gano'n ka seryoso to? Gano'n ka seryoso, mga kapatid, yung life after death? Gano'n ka seryoso na maraming tao namamatay na walang pagkakilala sa Panginoon? Gano'n ka seryoso yun? Sobrang seryoso nito. No? Maraming tao nawawala sa mundo na walang pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga, the harvest is plenty or plentiful, but the laborers are few. Marami walang pakialam eh. Walang pakialam dun sa Ministry of Reconciliation na ibinaba ng banal na Espiritu sa mga tunay na sumasampalataya. No? Iba-iba yung pinagpo-focusan. Kapatid, no, bantayin mo yun yung sarili, baka you are being deceived na hindi mo pa namamalayan. Diba? Nadadaya ka na, naaaliw ka na sa mga bagay sa mundo. Ganyan ginagawa ni Satanas eh. Ano ginawa niya nung kay Adan at Eva? Ganun pa rin yung ginagawa niya hanggang sa panahon ngayon. Lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Kung ang buhay Kristiyano mo, sinasabi quote-and-quote Kristiyano, ay kain, tulog, trabaho, or mga bagay sa mundo, kung yan ang sinasabi mong buhay Kristiyano, kapatid, hindi ka tatagal. Prayerlessness leads to powerlessness. No? Kung alam lang ng maraming
Kristiyano, kung ano nangyayari ngayon sa spiritual world, hindi ka titigil sa panalangin. Kung alam mo lang kung ano nangyayari ngayon. Kaso marami walang discernment Pero Christian daw. No? Walang discernment that they're being deceived. No? Ano yung palatandaan that you're being deceived? Yun nga, meron kang spirit of separation. No? Meron kang spirit of separation at maraming kasinungalingan sa buhay mo. Because Satan is the father of lies. Amen? Marami kang secrecy, marami kang tinatago, marami kang ayaw mong i-testify. Whatever is hidden in the dark shall be exposed to the light. Amen, mga kapatid. Kaya, napakahalaga ng testimony. Napakahalaga. Sinasabi dito, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So, ito po yung napakalagang malaman, ma-share natin sa ating mga sa ating mga mahal sa buhay. No? Na ang Panginoong Jesus lang, pangalan lang ng Panginoong Jesus ang dapat nating tawagin. Amen? The understanding that God sent His only perfect Son, Jesus, to die and pay for your sins. No? So doon dapat lagi nakasentro sa Panginoong Jesus. Amen. Romans chapter 5 verse 8. Sabi dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kailan namatay ang Panginoong sa Kristo? Habang tayo'y makasalanan pa. Namatay siya para sa mga makasalanan. Amen? So, tayo, mga kapatid, let's live out our testimony. No? I-share natin kung ano man yung problema. No? Itong 2024, mga kapatid, mas pagiging natin yung pagiging stricto. DOCGM. No? Ang tunay na discipleship ay nagpapakialam ng buhay. Yes. Papakialaman ko lahat ng buhay ng bawat isa sa atin ng dito because Jesus cares for us. Amen. Amen. Hindi na dito pwede yung, ay pastor, ano po kasi, hindi kasi dapat natin pag-usapan to kasi masyadong personal You are being deceived, kapatid. Nadadaya ka. Akala mo ba disciples of Christ? Si Jesus ba, yung kanyang 12 disciples, pinakailaman niya ba yung buhay o hindi? Pinakailaman niya. Yes. Kaya nga sila lumago Pero kung hindi natin magkakaroon ng sinasabing micromanage, no? Ano ba yan? Basta masyadong pakailamero. Dami namang tanong. Sinong boyfriend ko? Sino yung girlfriend ko ngayon? Anong ginagawa ko ngayon? Anong trabaho ko ngayon? Anong plano ko ngayon? Anong ginagawa ko sa pag-aaral ko ngayon? Ang dami namang tanong. Masyadong pakailamero yung church. Bakit? Hindi ba dapat? Dapat. Dapat na. Kaya nga maraming hungkag Maraming mababaw sa pananampalataya. Bakit? Ayaw mo kasi magpakailam. Pakailaman yung buhay mo. Basta ako nag-church ako every Sunday. Basta umattend naman ako ng midweek. Nagpa-prayer meeting naman ako. Pero huwag niyong pakailaman yung buhay ko. Ganun ba yun ang pagiging disciples? Ay, hindi ka disciples kung ganun ka. I don't need correction. I don't need reconciliation kasi okay naman ako Yun ang tingin mo, okay ka. Diba? Lalo na yung tayo mga kapatid, this 2024, paitingin natin yung mga cells. No? This part of the growth. No? Yung talagang aalamin mo, aalagaan mo kung sino yung under sa'yo. Under your cells, between your cells. Just like what happened to the 12 disciples. Nang sa gayon, maging maayos ang testimony ng bawat isa.
Amen? Agree ba kayo doon? Papakilaman natin ang buhay ng isa't isa? Agree ba tayo doon? Amen. Yes. No? Pastor, huwag natin pag-usapan to. Kasi masyadong personal eh. About sex life, dapat ba bang pag-usapan natin to, Pastor? Yes. Because there might be an issue with your money, with your lust, with your flesh. It must be addressed and it must be lift up in prayer. Amen po ba? No? Sino dito gusto maging disciple talaga? Amen. Panginoon. Yung talagang nandun ka sa conquest sa Ministry of Reconciliation. Kasi kaya hindi tayo, no, ang isa sa mga hadlang, kaya hindi tayo makausap. Ano yun? Marami kasing tago eh. Yes. Maraming tago sa bawat pamilya. Yes. But the Holy Spirit is working. No? Antayin pa ba natin expose tayo ng Holy Spirit o tayo na umamin? Tayo ay dapat. Para makalaya tayo. Amen. Yung mga bagay na ginagawa mo ng lihim can be a scandal in the future. Yes. Public scandal. Gusto mo ba yun? Ayaw natin yan. Kaya paitingin natin para mas powerful ang testimony. No? So, the wages of sin is death. This is a serious matter. Seryoso ang Diyos. No? Galit siya sa kasalanan. Amen. Sabi doon, I also came to understand that God loves me so much. Alam mo ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Amen. That He sent His Son, Jesus, and Jesus came to earth specifically to die for my sins and the sins of the whole world. So, kailangan talaga mga kapatid, we must soak in prayer. Paintingin pa natin ang intercession. Amen? Kasi Ministry of Reconciliation nga tayo eh. As the Holy Spirit lead us to the Ministry of Reconciliation, paintingin natin ang prayer, ang voluntary fast, ang sacrifice, honoring the Lord with your wealth. Paintingin pa natin yun. No? At makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon pagkilos niya. Amen. Kaya huwag tayong matakot na mag-testimony kung ano man yung struggles mo. No? Baka struggles din yan ng iba. Amen. So, marami ho ganun, lalo na sa paigtingin pa natin sa kabataan hanggang sa mga adults. Amen. So, mga teenagers, marami, they are struggling with pornography. No? They are struggling with mobile games. No? Subukan mo, pang nagmo-mobile games, kunin mo yung cellphone. Magagalit yan. Yes. Magagalit yan. Pero nga ganun eh, isang bata eh. No? Anak ng pastor eh. Yan yung share ni Bishop nung nakaraan. Anak ng pastor, no? So, sabi ni Bishop doon sa kapatid, no? I-try mo kunin yung cellphone. No? Kahit sa loob ng church, no? Nag-mobile games, no? Tapos yung kinuha ng nanay, nagalit yung anak. Una sinabi niya, bakit? Or English speaking kasi, why? Gano'n. Tapos minura niya yung nanay niya. F you, mommy! Yung batang yun, demon possessed. Yes. Yes. Hindi natin alam, maraming kabataan demon possessed. Yes. No? And then they pray for that child. Lahat natin, pray natin ang batang to. And then yung bata, parang masuka-suka siya. Yes. Tapos parang mahilo-hilo siya. And sabi niya, Mommy, I was in the dark place. I was in a very dark place. Ngayon, maliwanag na. Isipin niyo, because that child is demon-possessed. Yes. Bakit? Yung mga mobile games, yung mga pangalan doon, Warlock, di ba? Luna, yung mga pang mga demonyo talaga eh. It invites a demon. Hindi ko sinasabi lahat ng kabataan naglalaro demon-possessed, hindi. No? Pero marami. Because it is an invitation for the demons to come Yes. in your mind. Yes. Kontrolado ng mind.
Amen? Ang ginagawa natin, mga magulang. Amen? We pray for them, kausapin mo personally. You pray together para magkaroon ng totoong deliverance. Amen? So, kaya sabi, seryoso ang Panginoon sa pagliligtas niya sa sangkatauhan. Dapat tayo rin, mga kapatid, seryoso tayo sa kung ano pinapagawa ng Panginoon. No? Hindi dapat yung, basta okay na yun. Napag-pray na namin siya. No. Hindi. No? Tapos ang ginagawa pa ni Satan, di ba, maraming bagay na ginagawang issue na hindi na-address, no? Para hindi talaga magkaroon ng yung Great Commission ng church, para maging busy doon sa pag-resolve ng mga issues sa church. Di ba? So, ano talaga yung labanan ngayon, mga kapatid? Patindi na lang patindi. Kung alam lang natin. Alam ba natin yun? Patindi na patindi ang laban? Yes. This 2024, maraming mangyayari. At yung mananatili lang na nakatayo sa pananampalataya, this 2024, ay yung mga talagang tapat sa Panginoon at focus sa kanyang ministry. Ministry of reconciliation at yung sa kanyang testimony. John chapter 3 verse 6, alam natin yun kung gaano tayo kamahal ng Diyos. No? Hindi nalagay dyan. Ayan, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. No? Kaya't binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang nais ng Lord. Makakilala lahat sa Panginoong Jesus bago pa mahuli ang lahat. Kung meron sa pamilya mo battling with cancer, no, katulad nung na maalam na uncle ko, no, and I believe kaya sila pumunta din sa bahay. It's the Lord's work. Amen. To lead him in prayer. Yes. To lead him in confession and in repentance. No? Ganun yun, mga kapatid. Pinakita na sa'yo ng Lord eh. Nandiyan na nga eh, sa bahay niyo eh. Nandiyan na mismo sa pamilya niyo eh. Lapitan mo na, kausapin mo. Lead him in prayer, in confession. No? At wala kang ibang babanggiting pangalan kundi pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. For the salvation of men. Amen. So finally, dapat maunawaan natin, there's no way I could be good enough. Wala kahit isang mabuti para makapunta sa langit. No? Kahit mabuting ama ka, mabuting magulang ka, yan sabi mo, mabuting magulang naman ako eh, mabuting tao naman ako, wala akong tinatapakang tao. No? Isa yun sa mga deception eh, no? Mga kapatid, yung mga bagay na mabubuti daw sa atin. Pero nilabasa natin, walang nakaabot. Yes. Amen. Kahit isa. Alam mo yung isa sa mga deception, paboritong deception ni Satanas, okay ka naman, mabait ka naman eh. Diba? Okay ka naman. Akala mo lang yun. Amen. Sino ba yung makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yung mababait? Yung mababait ba? Yun lang, sumampalataya. Anong ibig sabihin pagsampalataya? Pagtanggap sa Panginoon Jesus at pagsunod. Yes. No? Ganun po yun, mga kapatid. Hindi, matagal naman na ako sa ministry eh. Sure ako, langit ako. Pero ang dami mong issue sa buhay. No? Ang dami mong issue na hindi na-address, na hindi ka makalaya. Do you think you're being deceived? Diba? Yes, sa mga ganong pagkakataon. So, maunawaan natin na napakahalaga ng testimony, napakahalaga ng patotoo. Masabihin natin yung totoo sa buhay natin para makalaya tayo. Amen? No? Alam natin yung sinasabi sa spiritual warfare, sinasabi ni Apostle Paul, the belt of truth, yung sinturon ng katotohanan, dapat lagi nating suot-suot yun. No? Kasi once na nawala mo yun, patay na. No? Kuha ka na ni Satanas. So, kaya sabi,
Ephesians chapter 2, 8 and 10. Maunawaan natin ang grasya ng Panginoon. Yan, Romans 3:10 muna. Sabi doon, atras. Ayon sa nasusulat, walang matubid, wala kahit isa. Kaya nga, grasya no? Panginoong Jesus. Kaya, yun ang dapat natin ibahagi. Alam mo kapatid, pareho tayo, di ba? Makasalanan. Pero dahil sa Panginoong Jesus, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, maging yung buktong niyang anak. No? Gaano kasakit yun, no? Tayong mga magulang, gaano kasakit? Halimbawa, gano'n, no? Yung parang kay Abraham, di ba? Ialay mo si Isaac. Diba? Gaano kahirap yun? Gaano kabigat yung nararamdaman ni Abraham? Ganon yung nararamdaman ng Diyos nung ipinadala niya ang kanyang buktong na anak. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Kahit tayo ay makasalanan, kaaway ng Diyos. Kaya maging seryoso tayo sa ministry of reconciliation, sa pagbabahagi ng gospel. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos kayo ay naligtas. Bakit tayo naligtas? Kapag ngayong gabi nawala ka, are you sure you'll be with Jesus in heaven? Ngayong gabi namatay ka, halimbawa. Sino gusto maka-sure? 101% sure. Yes. No? Amen. By the grace of God, Amen. we are saved through faith. Yes. Not by good works. Not by good works. Hindi dahil marami ka nang nagawa for the ministry. Hindi dahil naglilingkod ka sa Diyos, you're part of certain ministry. Hindi lahat yun Sino lang? Yung mga talagang nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. No? Ikaw, ang dami mong alalahanin. Anong ulam mamaya? Anong susuotin sa Christmas party? Ang gagawin, di ba? Pag binasa mo yung Matthew chapter 6, ang lahat ng ito ay gawain ng mga pagano. Yun yung kanilang isip. Do not worry about tomorrow. Worry ka ng worry. Where's your faith? Sige nga. Kung puno-puno ka ng worry, yes, aminin mo, we have all that worries. Amen? Pero anong ginagawa mo sa worry mo? Nag-worry ka lang. O tinataas mo sa panalangin? O pinagkakatiwala mo sa kamay ng Diyos? Diba? Favorite verse mo pa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagkatapos na mag-aalala ka. Do you really believe that God is your provider? Amen. Do you really believe that God is your healer? Amen. He is your strength. Naniniwala ka ba talaga? He will provide? O inaalala mo yung handa mo sa Pasko? Yung Noche Buena, yung Media Noche, yun ba yung inaalala mo ngayon? Seek ye first the kingdom of God. No? Hindi. Ano yung mga unang hinahanap mo? No? Yung unang iniisip mo, yung labahin mo? No? Baka ikaw ay seek ye first the labahin, and more labahin shall be added unto you. Baka ganon. Seek ye first yung alalahanin, and more alalahanin shall be added unto you. Ganun ang mangyayari sa iyo kapag yun ang inuna mo. Pero if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, basahin mo yung Matthew chapter 6, lahat ng pangangailangan mo ipoprovide. Eh hindi mo inuna ang Panginoon. Kaya more alalahanin, more sakit sa ulo, more sakit sa damdamin shall be added unto you, more labahin pa. Bakit? Yun ang inuna mo You seek them first before God. But if you seek first the kingdom of God, paano ba yan, Pastor? Seek first the kingdom of God. Manalangin ka muna. Amen. Devotion ka muna. Basa ka. No? So, another announcement, no? Sa 2024, kakaroon tayo ng daily journal.
babantayan talaga ang isa't isa. Amen. Ang bawat cell group, kung nagawa mo na ba ang assignment mo sa araw na to. Araw-araw yan devotion Tingnan natin kung di mo pa makabisado ang Bible. Kung anong chapter yung next, kung ano, di ba? That is part of discipleship, mga kapatid. Again, papakailaman na natin ang buhay ng isa't isa. Amen. Amen. Wala nang tago-tago dito. Amen. Hindi Sunday goer ka lang. Amen? Yun ang purpose, kapatid. At doon talaga mararanasan natin na nasa Great Commission tayo. Yes. No? Hindi tayo pretty lang tayo dito. Amen? So, kaya sabi, declares that salvation is a gift of God, not something earned. Hindi ito natatrabaho dahil ito ay regalo. At paano matatanggap ang regalo? You receive. Giving requires receiving. Diba? So, pag nag-share tayo ng gospel, parang kang nagbibigay ng regalo nun. The question is, tinatanggap ba yung regalo o hindi? Yun lang yung nagkakatalo. Because giving requires receiving. You cannot give what you don't have. Yes. Oh, yan. Hindi mo may bibigay yan sa isang tao. Hindi ka makapag-share ng gospel kung punong-puno yung puso mo ng mga bagay sa mundo. Pero kung punong-puno ka ng pag-ibig, you are filled with the Holy Spirit. Hindi mo mapipigilan yan na ibigay kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. That is the testimony. Powerful testimony. No? So, kaya which resurrection of Christ as payment for my sin, after we came to understand yung mga katotohanan sa salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng understanding, nagkaroon ng sense ang buhay, at meron tayong assurance. Sabihin natin assurance. Hindi lang to yung insurance assured tayo. Hindi lang basta to parang insurance lang. No. Assurance because of faith. Mga kapatid. No. Because of Jesus. By His grace, we have been saved through faith. No. Kaya sabi doon, hindi ito bunga ng ating gawa. Walang maipagmamalaki ang sino man. Ang ipagmalaki natin ay ang Panginoon, ang ginawa niya sa buhay natin. Amen. Yun ang i-testimony natin. Kung ano tayo ngayon, ay dahil yun sa gawa ng Diyos. Kung bakit merong DOCGM dito sa Diamond Village, dahil yun sa gawa ng Diyos. Dahil tayo pinagtipon ng Panginoon for the Great Commission. Lahat ng sinasabing full gospel, ang focus niyan Great Commission. No? What is the promise of Jesus? I am with you always until the end of age. Kapag ginagawa mo ang Great Commission. Pero kapag isang church hindi ginagawa yun, kasama mo ba si Jesus? Hindi. Sino yung kasama mo? Aba, alam mo na kung sino. Kung sino, di ba? Kung sino yung kumikilos kapag wala ka doon sa mission na pinapagawa ng Panginoon. No? So, sabi doon, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na ihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Meron na pala nakahanda Ano pang mga pinagagawa natin? Dapat yung gawain ng Panginoon. Amen? So lahat patungkol sa advancement of Kingdom of God. Kaya whatever we do it for the glory of God. So, let us think, no? Before something na gawin natin, kung ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon. No? So, yun po. Kaya magkaroon tayo ng puso na katulad ng puso ng Diyos na walang mapahamak kundi maligtas ang lahat. No? Yung forgiveness and security na naranasan natin at naranasan natin sa Panginoon, maibahagi din natin yun. No? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? No? Lord, hindi ko pa kasi ako makabahagi kasi ang dami pong problema sa bahay Yung isa naman doon sa Bible, sabi ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Panginoon, ililipig pa namin yung mga patay namin Lord, marami akong lakad ngayon. Okay naman yun. But,
May ano ba yan? May purpose ba yan? For the advancement of kingdom of God? Amen. Yung isa pang deception, Lord, busy kasi ako eh. Deception yan. If you're busy para sa panalangin, yun nga. Busy ka na. And that is the playground of the devil. Yung to keep you busy. Busy ka sa Netflix, busy ka sa social media, busy ka sa mga bagay-bagay sa mundo, no? Busy ka sa sarili mong goal, pero hindi mo naisip ang Panginoon. No? You are being deceived. Kaya mga kapatid, let us continually pray for one another. Intercession. Intercede. No? For one another. Kausapin natin sa ating mga cells, if that's kung sino yung talagang naka-assign doon, no? Dapat magkaroon talaga ng yung relationship, maka-focus dun sa relationship, mapaigting yung relationship ng church. Amen? So yun po, nang sa gayon, maging powerful ang ating testimony. Amen? Tayo po ay tumayo at manalangin. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa hapong ito, sa iyong salita, Panginoon. At ang aming patotoo, Panginoon, ay tunay na magiging makapangyarihan kung ito nga po, Lord God, ay nakapunto sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging living testimony, to live out our testimony, Panginoon. Sabihin, Lord God, marami pang kaluluwa ang maligtas, Panginoon, makatanggap ng grasya, Panginoon. Lord, your will be done sa aming buhay. Have your way, Holy Spirit, sa DOCGM, Panginoon, and in this coming new year, this coming 2024, Panginoon, we pray, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang patuloy nakikilos sa aming buhay at ang iyong kalooban patuloy na mangyayari, Panginoon. And truly, Lord, you are the same yesterday, today, and forever. Truly, Panginoon, sa 2024, we declare that you are our provider, you are our healer, Panginoon, you are our redeemer, you are our strong tower, Panginoon. We bless your name, Lord God. We declare sa year 2024 na darating ito, Lord God, maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon, dito sa aming lugar, sa aming pamilya, Panginoon. We will be intentional, Panginoon, Lord. Ihanda mo po ang aming mga puso. Ihanda mo kami, Panginoon, sa conquest. Ihanda mo kami, Panginoon, sa gagawin mo. Pinapapagawin mo sa amin, Lord God. At sa mga natitirang araw ng 2023, Panginoon, Lord, may this season, Panginoon, magkaroon talaga ng sense sa lahat ng tao, Panginoon. That you, Lord God, came down from heaven, Lord Jesus, to save us, to redeem us, Panginoon. That we must understand kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kaseryoso ang impyerno, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. And Holy Spirit, thank you, Lord God, for your empowerment sa bawat isa sa amin, Lord. Panginoon, give us the burden to intercede. Give us the burden to pray. Give us the burden to soak in your presence. Give us the burden, Panginoon, na lumaban in spiritual realm, Panginoon. Salamat, Panginoon. And we will experience continuously the power of your Holy Spirit, Lord. Salamat po, Ama. We give you all glory, all honor, and praise. In the mighty name of Jesus, everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. To God be the glory.